At sa natatanging bilang. Muli tayo lahat tumayo. Takot tayo sa ating minsay. Amen. Diyan ba kayo? Okay, kunin nyo yung mga Bible. Amen. Kunin nyo yung mga Bible. Brad, paano mo? Si ano? Ayan. Okay, sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Amen. Sa Matthew chapter 1. Sa verse 18 hanggang 21, sabay-sabay natin basahin. Sa Matthew 1, sa verse 18 hanggang 21. Sabay-sabay natin basahin. Diyan na kayo. Amen. Verse 18, read. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when he and his mother, Mary, spouse Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was willing to put her away. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not that Mary, wife, for that which is conceived in her of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tayo lang, sandali manalangin. Dakilang Ama, minsan pa po, pagpalain mo ang iyong mga salita na pag-aaralan namin. Pakabuksan niyo po ang aming puso at isipan, at tinihiling ko, Ama, na patuloy ka magsuri sa mga buhay namin. Oh, I pray, bigyan mo rin ako, Panginoon, ng dunong upang may bahagi ito ng may kayusan. Hinihiling ko, Ama. Hamunin niyo kami, minsan kumatok pa sa mga puso namin, O God. And I pray na minsan pa, ikaw pa rin, Panginoon, maghubog sa amin. Hinihiling ko, Ama, na ang presensya mo, O God. At ikaw pa rin na maging sentro, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Mapuno po tayo. Maraming salamat. Ano? Dito po, marami pang bakante. Amen. Now, gusto ko pag-usapan ang pangalang Jesus, ano? Kaya nga pamagatan natin, the wonder of His name. Dahil nga, this is the first Sunday of this season, of fixed season na December. Alam natin, siguro ay sa atin, hindi rin maikaila yung mga bagay na fixed season na ito, ano? But then, totoo lang, ang Christmas ay hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay panganak sa 25. Kung pag-aaralan nyo ang 25, ito'y pampagano. Ay katulong pagano po ito. But I believe that there is a Savior na ipinanganak, pero hindi ko alam. Mayroong ipinanganak na tagapagligtas. Kaya nakakilala tayo at ito napatunayan sa Bible. Pinangalanan niyan si Jesus. Amen. Now, ang salitang Jesus, ito po sa Hebrew word ay Yeshua. Ang Latin word, ang hirap basahin ay Jesus. Hindi ko alam eh. I-E is, basta mahirap. Jesus. Yeshua, ibig sabihin ng Jesus ay God is salvation. Pag nag-witness kayo, tinuturo nga, pag nag-witness kayo ng mga Hudiyo, hindi sila talaga maniniwala pag sinabi mong Jesus. Ang kanilang pagkilala ay Yeshua. So, yun ang mga to the Jew first na nag-share ng gospel. So, yun po ang kanilang pagkakakilala, si Jesus ay Yeshua. Itong peak season, ano, talagang, alam nyo, napaka-stress ang season na ito na December. Bagamat, ginagawa na lang natin ito, Thanksgiving. Amen? Kung nais mo magregalo, di ko tatanggihan. Mapera man yan. Nag-umpisa na nga si Bar Jason. Ano, andito na nga eh. Tinext ko na siya. Amen, nagpasalamat ako doon. And then, the wonder of His name. Yun ang ating pag-aralan. Now, madami sa mga nanay o mga magulang, pag mayroon silang anak, hindi nila alam kung anong ipinapangalan nila. Amen. Nagkakaroon ng mga pangalan na kung saan magtutugma o anumang bagay na pwedeng maging pangalan. Kaya nga, ina-advise ko pag ang mga anak natin ay napangalanan sa mga kantong pangalan, na imbis ang kanyang pangalan ay napakaganda, pinangalanan lang na ng mga kantong pangalan. Dapat huwag ganun, amen. Kasi sa kanyang pagkalakihan ay
mababansagan niya, ganyan palang pangalan mo. Ang pangit, mga ganon. Pero hindi naman pwedeng ganon dapat, ano. Kaya marami sa atin, nag-iisip kung anong ipapangalan. Meron ng isang pangalan, si Pastor Edwinton, alam mo si Pastor Edwinton ay ang kanyang pangalan at saka apelyido magkaiba. May pangalan, Bagong Gahasa. Bagong Gahasa. Bagong Gahasa. Yung pangalan na yun. Bagong Gahasa. Okay, so, alam nyo, ang tanong ganito, what makes this season or what makes this time of the year so wonderful? Diba? Alam natin, mabibisi tayo itong mga panahon. Hindi natin iniisip talaga yung ating pagkakakilanlan kung paano nangyari yung Kristyanismo dahil sa ipinanganak nga ang Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ang nagiging wonderful sa mga panahon na yon, hindi po yung regalo, hindi po yung mga dekorasyon, hindi po yung mga party-party, hindi po yung mga get-together ng family and friends, hindi po yung mga special na mga service na mga occasion. Ang kamanghang-mangha po sa season na ito, matatagpuan lang sa isang pangalan na nag-iisa po, na kung saan ating pong o kanila pong isinicelebrate yung pangalang Jesus. Yan ang napakasintro ng fig season na ito. Amen. Maganda rin talaga mag-share sa mga panahon na ito, magsuluinin dahil ang pangalan ay talaga namang mamiminsun yan. Ang kapanganakan ni Jesucristo po ay ito yung hindi na dapat natin tinatanong kung mahal ka niya o hindi. Amen. Talagang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, it's been demonstrated ng kanyang anak na patunayan na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Yun ang pagmamahal ng Panginoon. Katunayan na tayo po'y inibig ng Diyos, kaya ang Panginoong Jesucristo namatay sa cross. Yun po ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil nakita yung sitwasyon mo, yung sitwasyon natin, na talaga sa harapan natin, sa harapan ng Panginoon, tayo po ay makasalanan. At talaga, sobra po ang kalungkutan ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin maligtas. Amen. Dahil sa kondisyon natin. Napakalaga po, maintindihan natin yung kapanganakan ni Jesucristo doon sa Bethlehem, na nandun lang sa manger. Manger means sabsabat. Ito yung inaabangan ng mga Hudiyo na minsan hindi nila nakilala. Dahil inaasahan nila yung Messiah ay may darating na hari, pero hindi nila nakilala ng lubusan. Ang mga Hudiyo, papunta daw sa Israel ngayon para maklim nila yung bansang Israel. Totoo lang, bumabalik sila doon, pero bumabalik lang sila sa bansang Israel, pero hindi pa bumabalik sila sa totoong Diyos. And then, dito po ating mabubuksan kung gaano ka-amaze ang sinabi po ng anghel kay Joseph. Kung paano din yung star in the manger, yung star na kung saan sinubaybayan ng mga pantas. Yung mga, ano tawag doon? Mga wise men. And then yung mga shepherd na sinabihan din ng anghel. Kung paano po ang kaganda-ganda yung glad tidings na yun na ipinahayag. Kaya dito titingnan natin tatlong bagay kung gaano ba kamangha yung pangalan na yan na Jesus. Dapat natin maintindihan, hindi lang tayo nagkakaroon ngayon ng season na kung saan ang mga tao sobrang napaka-busy. Na dapat malaman nila hindi yung Santa Claus, hindi yung mga awitin na yan, hindi yung mga regalo lang. Kaya minsan wag tayo pong sasabay na lang tayo sa uso na hindi mo nalalaman. Gusto kong mag-share sa inyo na hindi tayo naniniwala sa Christmas. Naniniwala tayo na mayroong na ipanganak na Savior. Amen. Pero hindi yung pizza na yon. Kaya maraming mga tao na minsan hindi na nalalaman ang mga bagay na yon. Pero kami mga pasto, nagkakaroon ng pagkakaintindihan din. Kanya-kanya kami mga katuruan, bagamat na-adapt ko na rin. Sabi nga, pag hindi ka naniniwala, wala kang regalo. Kung naniniwala ka rin. Diba? Now, number one, pag-usapan natin. Amen? The wonder of His name, una-una, the Lord saves us, the Lord saves us from our sins.
The Lord saves us from our sins. Now, sa verse 21, sa ating text, sabi ng anghel, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Katunayan, mga minamahal, napakalaga na maintindihan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ito tayo, lahat tayo ay makasalanan. Tayo sa harapan ng Diyos, itinuturing ka na kaaway, rebelde, at nalabag ang utos ng Panginoon na dapat natin na isa katuparan yun. Pero hindi natin natupad yun sa ating forefathers na una nating tatay at nanay, sina Adan at Eva. Ang anghel po dito nagpakita sa panaginip kay Joseph. At tinawag po doon kasi nag-iingat din yung testimony ni Joseph. Dahil nga, sabi ni Joseph, may buntis ka na? Di pa nga tayo kinakasal? Kaya, in-encourage doon ang anghel ni Joseph. Samahan mo siya, ito'y nabuntis dala sa Holy Spirit. Yung tatawag dito na supernatural na pagbubuntis ni Mary. Kaya dito natauhan si Joseph. Sabi ng anghel, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. At ito po ang dahilan sa likod ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Mga minamahal, alalahanin mo yung kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Na kung saan nasumpungan natin yung kaligtasan na yan. We only need a Savior if we need saving. Kailangan lang natin ng isang tagapagligtas kung kinakailangan natin maligtas. Lahat tayo ay makasalanan. Itong tinatawag na salita sa English ay sin. Pansinin mo ang gitna kung ispelin natin ay sin. So yun po ang gitna ng salitang sin. It means, kapag inilagay mo ang iyong sarili na pinakamahalaga sa buhay mo at the center sa iyong buhay, ikaw ay nagkakasala. Amen. Pag inilagay mo ang I sa pinakadabis mong pamumuhay, ikaw ay nagkakasala. Amen. Na dapat ang may karapatan sa buhay mong puso mo, ang Panginoon na dapat. Nagahari na number 1. Kaya nga ang kasalanan ay yung anumang pag-uugali natin o aksyon o pagkilos na itinanggi mo ang Panginoon na dapat siya ang may karapatan o number 1 sa buhay mo na mangunguna. Pero pag inilagay mong sarili mo na ikaw ang sentro, nagkakasala tayo. Bakit tinatanggap natin sarili natin Panginoon, tagapagligtas? Hindi naman ang ginagawang Panginoon sa sarili mo. Kaya ngayon Romans 3:23, di ba? Ang sabi doon, as it is, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, no one measures up to God's glorious standard. Hindi natin doon talaga natamaan yung sukat na yun, yung talagang standard ng Panginoon na dapat na masakatuparan yun. Lahat tayo ngayon, dumadanas ng sumpa na ipinato ng Panginoon. Kaya apektado lahat tayo. Nagsishare ako nung isang beses, baka kahapon, sabi ko, ang ating katawan, kaya ang ating katawan ay mamamatay. When we start living, we start also dying. Ito yung sumpa ng Panginoon. Pag tayo'y, yung ating katawan ay talagang pasira ng pasira. Tayo darating talaga sa kamatayan. Pero yung kamatayan na ito, na pinataw sa atin ng kakatulan, ay sa impyerno po yun. Kaya pag hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas mo, nakakalungkot, sobra, terribly. Mararanasan mo ang puot ng Panginoon sa impyerno. Kaya, ang mga tao na mapupunta sa impyerno ay yung nagre-reject lang sa Panginoong Jesucristo. Pag nireject mo ang Panginoong Jesucristo, pupunta ka talaga sa impyerno eh. Alam nyo, kahit tayo'y makasalanan, alam nyo kung kaya naman nating iligtas, yung nagawa natin na kasalanan ni Adan at Eva,
na namana natin, kung kaya naman natin iligtas ang ating mga sarili, hindi na natin kinakailangan ng tagapagligtas eh. Subalit, hindi natin kaya eh. Amen. Sabi lang ng Panginoon, ang pwede niyong ibayad sa akin, kamatayan niyo lang sa kasalanan na pwede niyong ibayad. Yung kasalanan niyo sa akin, sabi ng Diyos, kamatayan lang ang pwede niyong ibayad. Hindi niyo ako pwedeng bayaran ng money. Hindi niyo ako pwedeng bayaran ng good works. Hindi niyo ako pwedeng bayaran ng pagsunod sa batas. Kamatayan lang ang pwedeng. Kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pinato ng Panginoon na kamatayan na yon. Tayo po'y nahiwalay sa Panginoon. That's why yung sinasabi sa Isaiah 59 verse 2. Basahin natin sa Isaiah 59. Sa Isaiah 59 verse 2. The Bible says, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Ibig sabihin, mga minamahal, but your iniquities have separated between you and your God. Tunay nga po na tayo po ay malayo sa Diyos. That's why, mayroon siyang mission kung bakit ipinadala ang Savior na si Jesucristo. Para ang mission niya pangalaw, maibalik tayo sa Panginoon. Tayo po'y nahiwalay sa Diyos. Kaya pag di mo maintindihan o maunawaan na kailangan mo talaga ng tagapagligtas, pupunta ka ng impyerno. Ito yung gagawin mo eh. Kailangan mo ng tagapagligtas dahil makasalanan ka eh. Minsan, no mga kato pa tayo noon, di ba? Kato, alam mo yung kato? Liko pa. Naglalaan ka ng time, naglalaan ka ng energy, naglalaan ka ng pera, sinusubukan na mahanap yung paraan upang may balik lang tayo sa tagapaglikha. Di ba, kinikwento ko na sa palagi, dadalhin ako ng nanay ko, madaling araw, may pabelo-belo pang nanay, di ba? Tapos, punta kami sa Ribo-Ribulto, halika dyan, halikan mo yan, halikan mo dun, halikan mo, hala, lahat na lang ng mga santo, nahalikan ko na. Tapos, madaling araw pa sa probinsya, di ba, yung alas 4 pa lang, station by station, tinan mo mga katuruan na yun. Pag nagsishare ako, yung purgatorio, nagsishare ako doon kay Genevieve. Alam mo yung purgatorio, sabi ko, kung meron mang purgatorio, kunwari, sabi ko ng Gilos, kunwari magkakapatid tayo. Sabi ko, kung meron mang purgatorio, halimbawa, magkakapatid tayo lahat, ang dami natin. Una-una namatay ako. Hindi ang kaluluwa ko, nasa purgatory. Hindi kayo, anong gagawin nyo, mga kapatid ko kayo? Magpapadasal kayo sa bahay. Yung 40 days. Ano pa bang meron? Date anniversary. Taon-taon. Kukuha kayo ng taga-padasal na mga matatanda. Sila kasi nakakaalam dun eh. And then, magpapakain kayo. Minsan magbibigay pa kayo at kukuha kayo ng pare. Sabi ko, yung pare binabayaran. Ang gusto nyo, special. Meron silang special. And then, tanong ko, hanggang kailan kayo mananalangin, magpapadasal, na ang kaluluwa ko sa purgatory, wala na dun. Nasunod na si Sanli, namatay, 2 na kami dun. Pati pa si Jason, 3 na kami dun. Nagpadasal na naman kayo, nagbayad na naman kayo. Taon-taon, mayroong araw ng mga patay, November 1, death anniversary na naman. See, halos namamatay yung mga kapatid natin. Napunta na rin si Sana. Ang tanong, hanggang kailan kayo maniniwala sa padasal na yan na wala na ngayong kaluluwa natin doon sa purgatory? Wala. Sabi ko, niluloko lang tayo ng mga pari na yan. Amen. Yung katuruan na yan. Kaya sabi ko, alam niyo, maganda naman na pumunta ang mga Espanyol sa Pilipinas. Nagkaroon ng integration. Ibig sabihin, palitan ng mga, nung pumunta sila rito, anong meron tayo? Nakabahag tayo dito mga Pilipino. Hindi alam kung anong pagsusuot. Diba, tinuruan tayo ng papaano. Sila nagturo sa atin ng pagbibilang. 1, 2, 3, ano ba? Yung mga
Di ba? Yung tinuruan tayo, sila ang tumuro sa ating paano tayo magsugal. Sila ang nagturo sa atin. Tinuruan tayo paano magdamit, paano magsalita ng Espanyol. Natuto tayo, yun ang tatawag na palitan ng kalakalan. Kung paano ang kanilang pananamit. Kasi tayo talaga dito ay mga anito. Sasama-sama tayo ng bago dumating sila eh. Sabi ko, nung dumating, kung bago pa dumating ang mga Espanyol, sa Mindanao, Muslim na. Buti na lang. Pasalamat din tayo sa kanila. Tinuruan tayo ng religion nga lang. Hindi Christianity ang tinuro nila sa atin. Kaya nag-alsa ang mga Pilipino. Kasi ang kanilang itunuro, pag dumating sila, dala yung kanilang mga pari o fraile, itawag doon. Ito yung cross, and then, kung hindi mo yayakapin ang cross na ito, tutusukin namin kayo ng espada namin at babarilin namin kayo. Inalipin tayo eh. Kaya naalipin tayo dito, nasakop tayo eh. Pero ganun pa man, pasalamat tayo, hindi tayo naging Muslim din. Amen. Amen. Ang katuruan na yun, slight lang na nakilala natin si Jesucristo. Pero iba yung katuruan nila na itinuro sa atin. Kaya sinusubukan natin na hanapin na tayo ay maibalik sa Panginoong Jesucristo. Mismo yung Diyos na pagkakakilanlan. Pero mali ang katuruan na yun eh. Nag-i-spend tayo ng time, energy, money trying to find your way back to our Creator. But mali. Sa hangaring maibalik ang ating mga magulang at tayo, maibalik tayo sa ganyang kaparaanan, hindi tayo makakabalik sa Diyos dahil sa lawak at laki ng ating kasalanan. Amen. Ganito ang illustration. Isipin mong ganito. Now, kung itatapong kita sa isang swimming pool, siguro, kung marunong ka maglangoy, hindi ka hihingi ng saklolo. Agad ka makakalangoy doon. Kahit hindi ka nga marunong maglangoy, kakapakapakan papunta doon sa tabi ng swimming pool. Diba? Now, kung itatapong kita sa Pacific Ocean, anong gagawin mo? Kahit anong langoy mo, dahil malawak doon, talagang kailangan mo ng rescuer. Yan ang pagkakaiba eh. Kung itatapong kita sa ocean, walang isang taong buhay na kayang languyin ka papunta doon. Dahil malawak ang ocean. Ang pag-asa mo lang ay isang rescuer, tagapagligtas. Kasi malawak ang ocean eh. Kung swimming pool lang, kaya nating iligtas ang ating sarili. Now, in similar, mga minamahal, ang ating kasalanan ay sobra pong napakalaki at napakalawak. And we need a Savior, divine intervention na si Jesucristo yung nagsakripisyo. Kaya nga, ang good news na merong ipinadala na Savior sa katauhan po ni Jesucristo. Jesus Christ, the Anointed One. Kailangan mo ng tagapagligtas eh. Amen. Stop trying to your own selves in order to save, and begin now to accept Christ and trust the Lord Jesus Christ. Amen. Dapat maintindihan mo eh. Kahit nga ang pagsisimba, hindi ka maliligtas eh. Sabi ko palagi, kahit ipinanganak ka sa pusod ng simbahan, hindi ka pa rin maliligtas. Amen. Kahit ihandog mo ang sarili mo sa Panginoon, hindi ka pa rin maliligtas. You need a Savior. Kung ikaw naman ngayon ay Kristiyano at nalaman mong kaligtasan, at kung ikaw ligtas ngayon, hayaan na ang season na ito, yung panahon na ito, na magsabi sa Panginoon, magsabi ka na sa Diyos, dakilang Ama, salamat. Amen. Dapat alam mo yan eh. At kung ikaw talaga saved, yung pagpapasalamat na yun, dapat mayroon kang pagkikilos. Right. Dapat nalalaman mo ang Bible. Dapat nalalaman mo yung mga katuruan na Christian living. Amen.
Ang hirap ng pagsasakripisyo ng Panginoon, yan lang ang ipapalit mo sa Panginoon. Nawa mong ibig sabihin. He saves us from our sins. Yung mga kabalbalan, yung likas nating pag-uugali na makasalanan, that's why na tayo nagkakasala. Kaya nga, inuulit nga natin, naligtas lang ang kaluluwa natin eh. Ito, hindi pa eh. Hindi naman to kasama eh. Kaya dala-dala pa natin yung sumpa ng katawan. Ang katawan pa naman, ang kanyang consciousness, ay maka-worldly ito eh. Makalaman to eh. At kung hindi mo talagang babakuran yung laman na ito, yung fleshly na ito, madadala ka sa kasalanan. Nasanhi yung kaluluwa, naapektuhan, wag kakasala. Kaya yung ating parte ng katawan, nagkakasala ito. Pag nagkasala, nakagawa ito ng ating laman, dama yung kaluluwa natin. Amen. Kaya ayaw ng espiritu, ayaw ng laman. Magbuksingin sila eh. Kaya ang sabi ng Bible, pakapatayin yung inyong laman na hindi na magkasala yung ating espiritu. Kailangan natin pakapatayin. Sabi ng Panginoon, deny yourself and take up His cross and follow me. Amen. Ibig sabihin ng deny, i-give up na natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen. Ano dapat natin i-give up? Yung pag-keeping posting sa FB, na wala namang katuturan. Di ba? Mas maganda, nagpo-post tayo, nagsusulwining. Hindi ako sanay nun eh. May mga pastor, kahit nasa mga ministry, kahit hindi naman ministry. Meron mga pastor, post ng post sa kanilang gawain. See? Ang iba, nag-street preaching. Hilig ko rin mag-street preaching, pero wala naman tayo ditong megaphone eh. Pero, mas maganda pa rin yung soul winning na personal. Amen. Heart to heart. As in talaga, ito sabi ng Biblia. Amen. Anong ginagawa mo? Na naligtas ka mula sa kasalanan, mula sa impyerno, na hindi mo naman yan na-earn eh. Dapat magkaroon ka ngayon ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil ikaw nakakilala ang sumpungan mong kaligtasan. Naligtas ka sa kasalanan na yan, nakarumihan na pamumuhay. Kanya-kanya tayo mga testimony nga eh. Kanya-kanya tayo mga kabalbalan nung hindi pa tayo nakakasumpong ng kaligtasan. Ang ganda nga, pag may mga magulang na mga Kristiyano, na kayong mga anak, hindi kayo nagpapasalamat. Kaya yung pinsan ko nga, inuulit, yung pinsan ko nga, nakapangasawa ng pastor. Yung pinsan kong babae, pag pinupuntahan ko, magsisimba kami. Pag pupunta ko sa bahay, ang lapit lang na, lakarin ko, nakabihis na ako. Pupunta ako doon, mambihir sigaw ng nanay niya, doon ka na tumira! Naglalabasan yung mga damit sa bintana. Ay, ayaw kong pumunta na doon. Umiiyak yung pinsan ko si Rebecca. Pag nagsisimba kami, pinupuntahan ng magulang doon. Kukurutin sa singit. Ay, mambihir, mahihiyak ka noon. Halika na, uwi na. Ako, hindi na ako makasabi kasi baka ako pagalitan din eh. Pinag-uusig kami. Yung nanay ko, ganito ko na sa inyo, darating yung mga Baptist. Yung mga gaganda pa naman, nagpakabihis yun eh. Papahiyaan ako ng nanay ko eh. Sabi ko, Nay, huwag mo naman akong pahiyain. Ako na nga binibisita ng mga dalaga eh. Ibig sabihin, yung anak mo, gwapo. Napapahiya ako eh. Hala! Ano ka doon? Hala! Magsima ka! Hala! Huwag ka mag-iyak! Nay naman. Sabihin na, okay lang. Sige ka no. Babalik na lang kami din. Sabihin mo na, wag na kayong bumalik ha? Ay, pasaway nga talaga eh. Kaya hindi, patago ako nagsisimba eh. Nang magpabautismo ako, hindi ako nagsabi kasi babawalan ako ng nanay ko eh. Kung buhay pang tatay ko, nakakilala ko sa Panginoon pati ng tatay ko eh. Isobra pa naman yun talaga pag nalasing yun. Ay, nako. Sinong matapang? Sa kalsada. Sabi, ako! Dalawa na tayo. Paglasing yun.
Pero pag hindi lasing, mabait naman yun. Kasi maganda kasi ang trabaho ng tatay ko eh. Pero nalasing lang talaga, ayaw namin. Halos matatanggal na yung puso ng nanay ko eh. Nanginginig na eh. Ay, lahat kami din, nervyoso na eh. Kanya-kanya tayo. Pasalamat ang mga young people ngayon ng kanilang mga magulang, Christians. Amen. Hindi ba kayo nagpapasalamat diyan? Privilege. Ang hirap namin makapagsimba. Patago kami. Ang hirap namin talagang magbihis pa sa bahay. Talagang dadalhin na naman damit ko, pumunta ako. Doon ako magbibihis sa church. Kaya nga iniyakan ko ang nanay ko eh. Pero nadala ko. Sabi niya, simba na tayo. Bihirang luha ko talaga nun. Sa edad na yun. Yung pag-uusig niya sa akin, na nagpasalamat ako. Pero sickly na siya eh. Ilang taon na lang siya eh. Diba nung mamatay siya sa ospital, akong tinatawag niya eh. Asa na si Kano? Yung mga kapatid ko, hindi hinahanap yung akong hinahanap eh. Pasalamat tayo, na-rescue tayo, na-save tayo mula sa kasalanan. Pangalawa, amen. Ano ba yung kamanghang pangalan ng Panginoon? He rescues us from our fears. Sa Matthew chapter 8, sa verse 25. Diyan pa ba kayo? Amen. Sa Matthew chapter 8, sa verse 25. Matthew chapter 8, verse 25, the Bible says, and his disciples, tama ba? Sa Matthew 8:25. And his disciples came to him and awoke him saying, Lord, save us, we perish. Dito po ang senaryo po, mga minamahal. Ito yung mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo na nagkaroon po ng takot po. Dahil po sa ganong paglalayag nila sa Sea of Galilee, nagkaroon po ng pag-aalon. Kasi siyempre naman sa alon na yun, natakot na sila eh. Kaya ang Panginoon doon nag-intervention. Sa Matthew chapter 14 verse 26, basahin natin. Isa rin itong scenario din. Sa Matthew chapter 14 sa verse 26. Sa 26, the Bible says, 26, nandiyan ba kayo? And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. But straightway, Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Sa verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Verse 32, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Verse 32, and when they were come into the ship, the wind ceased. Alam niyo, maraming mga mensahe po ang buhay na ni Pedro sa mga verse na yan. Makaka-relate kayo kung kayo nagdi-devotion. Dito po sa ating kinatitirhan na mundo, marami talaga mga pangamba at takot. Tunay nga po na dito ang mga disciples nagkaroon talaga ng takot, pangamba. Alam niyo po, sa bawat mga pagkakataon na ito, atin pong malaman na si Jesucristo ay nagliligtas sa mga taong matatakotin. Amen. Mapansin natin na ito, di lamang ang kanyang presensya na nagdala ng ginhawa sa mga disciples na makita nilang presensya ng Panginoon. Tingnan si Pedro, ang tapang niya lumakad sa dagat. Pero nung mag-focus sa Panginoon, hindi siya lumulunod. Pero nung mag-focus sa alon, doon na siya nagkaroon ng paglunod. Kaya pag ating
focus ay para sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, malulunod tayo sa problema. Kaya enjoy lang natin. Pag sinasabi ni James, diba? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. See? Ibilang lang ninyo na ito. Enjoy lang natin ang buhay. Amen? Na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Kaya niyang gumawa ng isang bagay patungkol sa kani-kanila mga sitwasyon sa mga disciples. Katulad din sa atin. All of us have things in our lives that causes us to be afraid. Marami mga bagay na nagiging dahilan na tayo ay maging matatakutin. Na-preach ko na nga sa inyo, di ba? Saan ka ba natatakot? Sa ipis? Saan ka ba natatakot? Sa isda na ayaw mong kumain? Saan ka ba natatakot? Amen? Maraming mga bagay na nagiging dahilan na tayo nagiging matatakutin. Hindi nyo ba alam that fear is one of the most common emotions experienced in the Philippines today? At ito'y dumarating sa lahat ng mga hugis at sizes, hitsura, kung ano man mga pwede natin matakot. Yung malaman lang natin na nawalan ka ng trabaho, natanggal ka sa trabaho. Yung inabusong bata ng tatay niya. Yung balo na wala ng mga pangailangan, hindi niya matubusan, hindi niya maitaguro yung kanyang mga anak. Marami po mga takot na pwede nating maranasan. Ang Pilipinas ay nag-overwhelm by a sense of fear and anxiety and worry. Dito sa Pilipinas nga lang. Lahat tayo meron. Mga marami sa atin, naiintindihan po ang pamilya. Yung mga bagay na mayroong mga taong nagkakaroon ng sentimento na ipapahayag nila na mayroon silang takot at pangamba. And we need the wonder of the name of Jesus Christ, mga minamahal. Katulad ng sinabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, ito ako. Amen. Gayahin natin si Peter, Lord, save me! Ito rin ang kanyang kasama na kung saan hindi lang tayo niligtas ng Panginoon mula sa impyerno, tayo din ay niligtas din para sa mga bagay na kung saan tayo natatakot. Yung ating pangamba na wala tayong kakainin bukas. Amen? Ito yung mga bagay na dapat nating malaman na ang Diyos po nagliligtas sa mga bagay na ito. Amen po ba? Amen. See? Kailangan natin ng pagtitiwala sa Panginoon. Mararanasan natin ang pangamba. Sa ministry, hindi lang nito madali. Kailangan natin dito magtulungan. Amen. Alam niyo po, hindi po concern ang Panginoon yung life hereafter. Anong ibig sabihin ng life hereafter? Yung bang dadalhin na tayo sa langit pagkatapos mga mamatay. Hindi yan concern. Kasi papunta ka na sa langit eh. Di ba? Pag nag-rapture, andun na sa langit. Aawit na tayo doon ng forever na awitan. Sasamba na tayo sa Panginoon doon. Wala na doon, di ba? Palagi wala nang oras na titingnan mo. Tagal naman ni Pastor mag-preach. Di ba? Hindi po concern ang ating Panginoon sa buhay ng atin dito at pagkatapos, pupunta tayo sa langit pag namatay. Saan sa labis na concern? Concern siya sa atin sa pamumuhay here and now. Amen. Nakukuha niyo ba? Amen. Amen. Concern siya sa ngayon at saka sa darating pa mga araw na ating pagkabalisa. Come on, Christian. Dapat tayo maging strong. Dahil ang Panginoon, isa sa mga katangian niya, siya ay matapang. Be strong and be good courage. Be not afraid of them. Siya ay matapang. Huwag kayong mag-alala kung ano ang isusuot ninyo, kung ano ang kakainin ninyo. Tayo po pinapaalalahanan na kayang gawin ng Panginoon kung tayo lamang magiging close sa Kanya at tayo ay magkakaroon ng panalangin sa Kanya. He wants us to make us whole and well in the here and now. Siya ay concerned about our spiritual being. He wants us to bring health and wholeness to every area of our lives. Nga lang,
Palagi talaga tayong takot pag hindi ka talaga matapat sa Panginoon. He wants to save us, heal us spiritually, physically, emotionally, and relationally. Yung ating pakikitungo bawat isa sa Panginoon at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Lahat tayo may mga dalahin na mga kabigatan, emosyon. Because of His desire, God sent His Son to save us from our worry and fear. Amen. Kaya, huwag tayo matakot, mangamba. Pero, hindi pa rin pag may dibdib, may kaba. Sabi ng Panginoon, "Oh, ye of little faith." Alam niyo, gaano man kalaki yung amount ng faith, hindi yung problema. Ngayon, paano mo na lang i-work out yun eh? Kasi ang faith, it is an action word. Pag sinabi mong yes, it is a verb also. Yes means an action. Pag sinabi mong no, wala talaga eh. Faith it is an action. Kaya faith without works is dead. Amen. Kailangan lang tayo kumilos. Amen po ba? Amen. Kaya, magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga pangamba. Dahil isang bagay na konsensya, doon din sa atin yun. Amen? Marami tayong kinakatakutan. Pero yung kamatayan, wag na tayong matakot. Amen. Sabi ng pastor namin, teacher, ang kinakatakutan ko lang mamatay, yung paano mamatay yung katawan natin? Naghihirap na ba? Di ba mas maganda na, natulog ka na lang, kinabukasan, hindi ka na nagising. Amen. Di ba? Panghuli, amen? Amen. Hindi lang tayo niligtas mula sa ating mga kasalanan at hindi lang tayo ni-rescue para sa atin. Tayo din ay ginamot niya tayo from our infirmities. Sa Matthew chapter 9, panghuli na ito, amen? Sa Matthew chapter 9, sa verse 21 and 22. Sa Matthew chapter 9, verse 21. And, "For he said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole." Sino ba itong babae? Ba itong babae na ito, ba? For ilang taon yun? For 12 years. Yung kanyang karamdaman talaga na pagtitiis. Alam mo yung mga infirmities? Ano ba yung mga infirmities? Alam niyo ba kung anong mga infirmities? Ang infirmity, ito po yung mga bodily ailment. Ito po yung human frailty. Ito yung personal feeling. Ito yung moral weaknesses natin. Infirmity, ito yung bodily ailment. Yung ating sakit, yung ating talagang mga mahinang ma-emotion, yung moral weakness natin. Ito yun, yung infirmities. Mga minamahal. Lahat tayo naaapektuhan sa mga bagay na ito na infirmity. These are the things that keeps us from being the people of God na ninanais na maging yung nais ng Panginoon na hindi natin nakakayanan. Yung ating mga ugali, kasama na doon. Ito yung attitude, ito yung behavior mo, asal. Ito yung mga emotional natin. Ito yung mga relation natin na hindi naaayos. Come on, Christian! Yeah. Hindi tayo nagiging malakas as a Christian dahil sa mga bagay na ito, mga infirmities na nagpipigil sa atin na hindi tayo mag-continue strong sa relationship ng Panginoon. Ito yung ating attitude. Pakaintindihan natin yung attitude. Ikaw yan. Kung ano ang mga inaasal mo, ugali mo yan. Yung ating behavior. And we can trust Him to heal us from whatever ailing us. Alam niyo yung sakit. Di naman tayo dito mga evangelical. Sino may sakit dito? Dalhin sa altar. Di ba yung naka-wheelchair yun? Tapos, meron nandito mantil. Yung nakakalakad, palakarin, lakad, di ba? Nung hindi makatayo nga tinanggal yung yung pala putol. Sabi ng pastor, ay, hindi talaga makakalakad.
See? Hindi tayo rito na katulad ng mga El Shaddai na pag itaas yung pitaka ninyo, buksan, 3 ikot, bukas may pera na yan. Punta na lang tayo doon. Amen. Yung isa kong kapatid ko nga, maloko-loko yun eh. Nag-atid ng matagal na mga panahon eh. Yung mga pinsan ko, nag-atid doon. Sabi ni, sino ba yung ano yun? Yun, no? Magyakapan kayo! Ihanap naman ng mayayakap yung pasaway. Naghanap talaga ng mayayakap eh. Nandun lang sila sa ubal. Maloko. You see, ito yung panahon na dapat maalala natin, yung pangalang Jesus, mga minamahal. Mahalaga po yan sa buhay natin. Yung mga panahon na nagdaan, napagwagian mo eh. Yung mga problema natin, napagwagian natin eh. Tingnan nyo. Inuulit ko. Kaya inuulit ko, kung hindi ka magiging dalawa lang ang hindi ka magiging matapat eh. At dapat natin pakatandaan, pag masakit ka na at kung patay ka na. Amen. Kasi yung mga infirmities, gagamitin talaga yun ng diablo eh, upang hindi tayo maging maayos sa Panginoon. Yung mga transaksyon na yan, na minsan nakakabalisa sa mga buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po yung blessing pag ikaw ay merong kotse at magandang bahay, pero hindi ka naman matapat sa Panginoon. Hindi po yung blessing, mga minamahal. Ang mga pagpapalang yan na material, gagamitin lang ng diablo yan upang maging busy kayo. Walang masama magkaroon ng mga bagay na yan. Inuulit ko nga sa inyo, dapat tayo nga ang maging mayaman na Kristiyano eh. In a way na makatulong ka sa ministry. Amen? Magpapala ng material din eh. Dapat maging involved doon ang Panginoon para sa atin. Ako meron din sakit eh. Pero natitiis ko eh. Pag araw-araw ko nga, nagdidizinis ako eh. Ano ba to, Lord? Matutumba na ba ako? Diba? Kinakayanan ko eh. Umaya, mag-ngisay-ngisay na lang ako sa daan. See? Wala. Gano'n lang naman ang paglilingkod sa Panginoon eh. Amen? Ito yung mga panahon na dapat natin maalaala. Kaya nga itong mensahe ko, dahil pambunga nito eh. Itong December na ko, mga minamahal. Ang dami natin ma-evaluate eh. Ang dami nating gagastahin na naman eh. Hindi naman nagagasta sa Panginoon eh. Yung mga pera natin, sabi nga ng misis ko, ang gandang tumanggap ng 13-month pay. Yung kapatid namin na principal, ay, wala na yan yung 13-month pay. Ubos na yun. See? Pasalamat kayo, may mga trabaho kayo eh. Amen? Kung susumahin, yung mga bagay na yan na kung saan meron kayo, isipin ninyo sa likod ng mga bagay na yan, merong tumulong sa inyo. Amen? Ito yung panahon na dapat nating isipin. Yung panahon na ito. Because of the wonder of that name, Jesus. Amen. Nagbigay sa atin ng kaliwanagan, mabuksan yung ating puso, yung pamantayan sa buhay kung paano mamuhay ng kaayusan. See to it that you walk circumspectly. Di ba sabi ng Bible? Ephesians chapter 5. See to it that you walk circumspectly, not as fools, but wise. Hindi tayo mga mangmang. Tayo yung mga matatalino, professional dapat na mga Christian. Amen. Alam nyo, harap pa naman tayo talaga sa paghuhukom, judgment. Bawat isa sa atin. Hindi kita ipagtatanggol. Misis ko, hindi ko ipagtatanggol sa judgment day. Sa harapan ng Panginoon. Yung anak ko, hindi ko ipagtatanggol. Yung anak mo, hindi mo ipagtatanggol. Yung ikaw na anak mismo, harap ka mismo, ikaw magsusulit, tatanungin ka sa anumang ginawa natin dito sa lupa na yan. Kung ang pangalan ng Panginoon, yun ay nanguna sa mga buhay natin at nahayag. Ang dami natin pagkukulang sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas niya sa atin. Amen? Tingnan nyo. Sabi ko, nagtitisimuna ako sa Sulwini. Mantakin mo. Sabi ko, yung Levi's na 5:01, 2 linggo, 1 buwan, hindi ko yan na nalalabhan.
Dahil pag naalibo ka ng 501 na Levi's na pantalon, kumikintab siya eh. Yung rubber shoes ko, na itong mga pandescending na shoes, hindi naman ako hilig niya, nandidiri ako noon eh. Sinusulatan ko yun ng pentel pen. Pinapangalanan ko yan. Yung pantalon na Levi's, pinupunit ko yan. Pero ang laman yan dito ay sigarilyo, lapad. Biro naman doon. Tapos may singit pa dito yan. Di ba? Kinta nyo? Buhay ko noon. Ang takin ninyo yan. Tapos nangaharana pa. Yan kung anong naalala ko. Na ngayon, nakilala ko. Sabi, pasalamat ako sa pastor na yun na pumasok sa hospital at doon sa kwarto, nasiran ako ng gospel. Amen. Bira yun. Kaya pag uuwi ko sa Samar, hinahanap ko yung pastor na yun nandun pa eh. Kaya ang laki ng utang ko nun eh. Sabi niya, alam mo, Kano, yun ang aking palayaw noon. Kano, nandito ka sa ospital dahil may sakit ka sa laman, katawan mo. Hindi mo ba alam na may sakit din ang kaluluwa mo? Sabi ko, ano yun? May sakit na nga ako sa katawan ko. May sakit ba ang kaluluwa ko? Dapat gamutin yung dalawa. Paano bang gamot? Tanggapin mo si Jesucristo. Mapatawad ang kasalanan mo. Yung sakit na yan, na spiritual, na hindi ka makawala sa bisyo mo. Hindi ka makawala sa hindi pagsisimba mo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpasakop ka doon. Tayo ba may pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo? Nakilala mo talaga ang Panginoon? Kahihiyan natin pag hindi mo ginawa talaga ang mga bagay na yan. Amen? Tayo lahat tumayo. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa muli paalaala niyo sa amin. Alam namin ng pagkakataong itong mga panahon na minsan ang mga tao nagkakandara pa sa kabisihan. Minsan hindi na nakikita ang katotohanan na minsan ang mensahe po ng good news o God, ng gospel